time na parang sinasaksak pa po ako sa sakit. Hirap din po huminga, tapos parang tumatagos po siya sa likod ko and medyo bloated din po. May time na parang sinasaksak pa po ako sa sakit. Nung sinabi ko pa lang po na yung kanang tagiliran ko po sa ilalim po ng ribs, parang suspected na po talaga nila na gallstone po. 2 beses lang po ako naturukan ng pain reliever. Kami po kasi na asawa ko medyo mahilig po talaga kami sa mga binabad, tosino, or sa mga fast food din po, ganyan. Kadalasan naman daw po kasi nakukuha daw po talaga sa mga kinakain natin, mga pagkain po nating Pilipino. Ganun po. Yun po yung sabi sa akin ng doktor. Majority kasi ng mga gallbladder stone ay cholesterol stones. And ang cholesterol stones actually namamana yan sa inyong mga magulang, no? Pero meron po tayong mga tinatawag na risk factors. Kung baga, kahit po ito ay namamana, kung kayo po ay meron itong mga tinatawag namin risk factor, ay mas mataas ang inyong risk magkaroon ng gallbladder stone. Kasama na po dito ang obesity, diabetes, pagkain ng fatty oily food or yung western diet. Hindi yun yung determinant kung magiging symptomatic ka or magkakaroon ka ng nararamdaman dahil sa gallbladder stone. Para malaman po natin kung tayo po ay may gallbladder stone, kung meron tayong paulit-ulit na sakit, ay magpakonsulta sa inyong doktor at magtanong kung kailangan ba kayong i-ultrasound para malaman kung kayo po ay may gallbladder stone. Pero binigyan naman po nila ako ng choice nun kung sakaling gusto ko na daw po magpa-opera. Pwede naman daw po ako lumipat sa private hospital. Kaso medyo, usually po kasi nasa more or less 100,000 or 200,000 daw po ang opera. Kaya nag-wait na lang po ako sa public. Disclaimer ko lang po sa mga nagsasabi na iba, kakakain daw po ng kakasamgyup, kakakain ng mga matataba. Hindi lang po sa ganun nakukuha yung gallstones. Pwede nga rin din po makuha sa mga, kagaya sinabi ko, yung mga nagka-crash diet or kagaya ko po nakapapanganak or kaya mga buntis. And nakukuha din po siya sa lahi.